Hey mga solar, kumusta? Sa usapang solar charge controller pa rin tayo. Kung akala ninyo na yung solar charge controller natin ay wala ng maintenance na kailangan, ay mali kayo mga solar. Dahil mayroon ako mga tips na kailangan yung gawin para sa yung mga solar charge controller para ma-maintain natin yung proper charging ng ating mga batteries. Diba? Solar, diba? Walang maintenance. Pero merong kang dapat gawin. So, sa video na ito mga ka-solar, itutulong ko sa inyo kung ano yung mga step by step na kailangan nyong i-check sa ating mga solar charge controller. So, nasa inyo yan kung ipapractice nyo to, checklist na to, every 1 week, every 2 weeks, or monthly, or every 2 months. Basta ang importante mga ka-solar ay gawin nyo to para sa inyong mga solar setup. So, puntahan na natin yung solar charge controller mga ka-solar. So, ito ang ating sample solar charge controller. So, dalawa yung charge controller natin. Yung PPT yan lahat. Yeah. Pansin nyo, natin 165 VH. So, unang gagawin ninyo mga ka-solar para ma-check natin na properly functioning yung mga solar charge controller natin is check nyo yung mga wires. Number 1, mga wires. Anong meron sa mga wires? So, i-check natin yung mga wires kung merong mga burnt na sign. Papansin niyo, tingnan nyo, visual checking yan. Isa-isa. Kung meron siyang sign na sunog, kunyari ganyan mga ka-solar, yan, may mga umitim-itim, check nyo yan. Yan, napansin nyo, ito, ganyan. So, dito wala. Hindi lang yung maganda yung pagkaano ko, no. So, tulad nito, yan, medyo may itim. Yung reason yan mga ka-solar, ang sign na mayroong sunog sa wire mo o may umiitim na part is possible cause niyan is merong loose connection o kaya nangyari sa iyong solar charge controller. So pag naglulus ang mga wire na to, dito na fire, ito or either dito, mag-generate yan ng init. Kaya, yung kuryente galing ng iyong solar panel, yung galing sa taas, pupunta dito, pagdating dito, ay mako-convert into init. So, pag mainit ang iyong wire mga ka-solar, yung kuryente galing sa solar panel ay nababawasan dahil yung kuryente na ka-convert into heat energy. Yung electrical energy is na convert into heat energy. So, kaya, pag may init ito mga solar, aside sa matutunaw yung terminal mo, mayroon kang power loss. Kaya, mas dapat talaga na tama yung size ng wire mo. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, para ituturo ko sa inyo yung mga hindi tinuturo during yung mga trainings. So, be sure to subscribe. So, balik tayo. Pag umiinit na to, umiitim, matutunaw to. It's either masisira yung controller mo o kaya magkakaroon ka ng low power charging na yung battery. Kasi, yung kuryente is naglilik dito sa init. Diba? So, the next mga ka-solar is sa visual checking, no? After visual checking, the next na gagawin nyo is retightening. So, para maiwasan natin yung mga loose connection, kailangan mo siyang i-retight. So, kunyari ganyan. Yan. So, kahit konti lang, no? I-retight mo yan. Kasi magkakaroon ng, kung mas maganda siguro kung mayroon kayong touch torsion at tawag yan,
Yung proper tightness lang naman, no? Para wag masira yung terminal mo. Yan. Kung pansin nyo, every retight mo yan, meron kang mapapansin na may higpitan mo naman siya. Kasi habang tumatagal, napipress niya yung wire, at yung, lalo na sa medyo bright, nagbabibrate na mga lugar, no? Nagkukos niya ng loose connection. Yan. So, ang ano din nito, ang pinipigilan din natin, iniwasan din natin para sa bakit nag-perform tayo ng retightening is para sa yung loose connection. So, dapat yung kuryente galing sa solar panel is mapupunta dito ng buo at ma-deliver doon sa yung mga batteries ng buo. Yan, kita niyo yung solar charge controller natin. Punta sa battery, pasensya na, no? So, the next is yung next natin na dapat bantayin mga solar is itong tinatawag nila charging rate. Napapansin nyo, ampere hour. So, ngayon meron kong 165 ampere hour. So, dapat tandaan na rin ninyo, alam ninyo kung ano yung mga common na readings araw-araw ng inyong solar charge controller. Kung ilang amperahe ang na-harvest ng iyong solar panel. So, mostly sa akin, umaabot ako dito maximum 200, 210, pag mainit talaga. And then, pag medyo makulumling yung araw, is meron akong 165. So, I'm using a 24 volt system. So, kung ganito naman, sa isa naman is meron akong daily na harvest na 0.805 kilowatt hour. Di ba? So, ganyan yung ano natin. Dapat alam mo rin yan, makasolar. Bakit alam mo yung ganyang technique na dapat yung daily harvest mo is dapat meron kang idea kung magkano, kung ilan. Yung purpose niyan, makasolar, is para pag may makita ka ng abnormality, hindi siya nagcha-charge. Ibig sabihin nun, pag bumaba yung harvest niyan, ibig sabihin may problema sa yung wirings, possibly. Baka merong nag-short doon sa taas, may nag-ground, o kaya may kinagat ng ng mga insekto, no? Like yung daga, o kaya may naputol, or kaya may nag-loose connection sa mga wirings mo sa taas, o kaya madumi na yung solar panel mo. So, ganyan kaganda dapat na ino-observe mo tong mga readings ng yung solar panel. Yung readings ng yung solar charge controller. So, yan mga ka-solar, no? So, that is my basic na checklist para i-maintain yung ating mga solar charge controller. So, stay tuned mga ka-solar. Sana may napulot na naman kayo, and see you again in the next video.